Magandang hapon, nagbabalik ang special coverage ng EuroTV Philippines para sa ika-4 na State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ilang oras na lang ay maririnig natin maririnig at matutunghayan na natin ang mga natupad na programa ng Pangulo. So, halos isang buwan nang nakararanas ang Pilipinas ng pananalanta ng bagyo at kaakibat ng mga ito ang mga naiwang basura dulot ng matinding pagbaha sa ilang lugar lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Kaakibat din ito, tunay-tunaladang basura ang nakolekta sa clearing operation ng ilang lokal na pamahalaan. Kaya naman ating makakasama sa hapon na ito si National Solid Waste Management Commission, Commissioner Joseph Ocson. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat at mga nakikinig sa ating palatuntunan ngayong hapon. Sir, representing private sector kayo no sa NSWMC. So, sir, share naman sa amin kung ano yung importansya ng mga local packaging industry bilang kayo yung Asian Packaging Federation President. Actually, malaking role ng packaging with regards to solid waste management. Kasi yan po yung mga nakikita natin mga tinatapon ng ating mga consumers, yung mga packaging materials. Kaya po tayo napwesto dito sa commission bilang representante ng Manufacturing, Packaging and Obliged Enterprises. Dahil po sa aking posisyon bilang presidente po ng not only the Packaging Institute of the Philippines but also the Asian Packaging Federation na composes of 18 countries in ASEAN. So malaki po ang ambag ng packaging industry with regards to solid waste management. Sir, ito ba ay bilang pagsunod doon sa nabanggit natin kanina na RA 11898 o Expanded Producer Responsibility Act of 2022. Ito yung amendment ng ating ecological, tama? Yes, tama. The National Solid Waste Management Commission's primary purpose is yung implementation ng RA 9003 or the Solid Waste Management Act. And 2023, nagkaroon po ng amendment, and this is RA 11898 by Expanded Producer Act. Ano po itong EPR law? Ibigay po ng EPR law yung responsibilidad ng pagkolekta to collect back the packaging materials that is thrown by us consumers sa mga manufacturers. Let's say mga bottled water, di ba? Or mga packaging film na tinatapon natin. Anong nangyayari ngayon? Yung mga kumpanya na malalaki na gumagawa nito, sila ngayon may responsibilidad to collect. Otherwise, mape-penalize sila. May penal provisions po yung 11898, medyo malaki. But happy to say that 2023, nag-comply po ang mga manufacturers. 2024, we met the targets. And hopefully, by 2025, meet din po natin ang target na na-raise po ng batas na yan, which is to collect 50% ng disposed materials and items. Sir Hoxon, syempre malayo pa yung tatahakin ng Pilipinas para tuluyan tayong makasabay dun sa makasunod sa environmental. Paano natin binibigyan ng ngipin yung batas na ito, lalo na sa mga malalaking kumpanya ng manufacturing? Actually, as I mentioned kanina, may penal provisions kung batas. So talagang merong mga outside auditors na in-audit po yung mga companies with regards to their implementation of the EPR law. So alam po ng kumpanya kung ilan po yung in-import niya, ilan po yung ginamit niya, at ilan po yung nabenta niya. So at the end of the year, sisingilin po natin yan. Ino-audit po ng DENR yan, plus yung mga external auditors sa mga companies. Ngayon may batas po, meron talagang ngipin po ang batas. From 9003 and 11898, pareho po siya may ngipin. Kaya po kasama po natin dyan sa commission ang DILG, ang ULAP, ang MMDA. So, para mapasunod po natin yung mga LGUs na kasama po sa implementation ng batas na to. Otherwise, kung di po susunod ng mga LGUs, pwede po natin silang kasuhan. So, yung mga bawal na ginagawa nila, kasi paglabag na po yan sa batas. And in the past, marami na po tayo na-file na kaso before. And talagang sinisikap din po ng mga LGUs to comply with these two laws.
with the worsening climate change na nararanasan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ano yung sa tingin nating reforma na maaaring patupad ng Administrasyong Marcos o ng inyong ahensya para ma-mitigate natin yung epekto ng pagkawalan ng disiplina ng mga tao pagdating sa pag. Yeah, with regards to climate change, no, ang malaking effect niyan is yung ating mga dam sites before. Kasi nag-i-emit po ito ng methane gases, ng greenhouse gases, kaya po nagkakaroon ng greenhouse effect. And we have banned dam sites. Ngayon po, sanitary landfill po ginagamit natin. Medyo mahigpit din ang ating patuntunan, no, sa sanitary landfill. Marami pong requirements po yan. At yung mga dam sites before na pinasarado natin, ginagawa na po yung mga parks or other activity area ng mga LGUs, no, na pinasara na yung mga dam sites. And yung iba naman dam sites na rin na mayroon pang methane sa ilalim, nagkakaroon po ng collection system. Kino-collect na po natin ang methane. Ginagamit po natin yan, parang part yan ng waste to energy program. No? So may mga, like in Payatas, meron po yata mga 3 waste to energy facility doon to extract methane. At yung nakukuha niya, yan din po yung ginagamit pang kuryente sa areas din Payatas. So, hopefully, yung ibang mga bayan, maging ganyan din ang gawin natin, no? And isa yan po sa technology na titingnan po ng ating pamahalaan, itong ating mga waste to energy efforts, no? Nag-announce na rin si Presidente, I think last month, no? Na magkakaroon po ng waste to energy facility in Manila. No? I think it's a Japanese technology that they will want to implement. So, abangan po natin yan. Abangan po natin. Sir, matagal nang may plastic ban sa ating bansa, lalo na sa mga establishmento. Ngunit bakit nananatili pa rin yung appearance ng mga plastic sa atin? Lalo na pag tuwing kalamidad, ito, nakaraang mga bagyo na nalanta. Grabe yung mga kalat na nakita natin, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba pang lokal na pamahalaan. Yes, actually, marami pong LGU na nagkaroon sila ng mga kanilang mga local ordinances with regards to plastic mitigation, use of plastic. Pero mga no plastic day, supermarkets bawal na rin yung mga ibang mga bags, no. But these are limited. May standards po kasi yan. Yung mga pinagbabawal na rin yung mga plastic labo, yung mga maninipis na plastic na hindi talaga marirecycle. Ngayon, ang commission is part of ng batas is to implement the non-environmentally acceptable packaging products. Yan po yung NAIAP. I think it was, it's not early this year, late last year, naglabas na po ng Court of Appeals na minamandate na ang commission to ilabas na yung NAIAP kasi kinasuhan po yung commission eh. And nanalo po yung nagkaso and now we are bound to release this packaging materials na hindi na po acceptable sa ating environment. But hindi kasi basta-basta yung batas. May mga criteria po to make an item o material to be non-environmentally acceptable. So, kailangan dumaan po sa pagsusuri. Kasama po natin dyan ang DOST. Pero, nauna pong 2 item na approve ng Commission to be non-environmentally acceptable are yung plastic stirrers and yung plastic straw. Kaya kung nakikita nyo pa, pag nagte-take out po kayo, nag-drive-thru kayo, wala na pong binibigyan ng mga plastic straw. Kaya yung ibang mga establishments, medyo maganda na rin yung packaging nila. May twist sa taas para mas madaling inumin yung inumin na ino-order nyo. Kaya nawala na po yung plastic straw. So, sa mga susunod na panahon, maglalabas po rin ng komisyon. Depende po sa magiging study namin together with DOST. Pero Sir Hoxon, positibo naman kayo na dadating yung araw na bababa na or tuluyan ng mawawala yung paggamit ng plastic na nakakasira sa ating kalikasan. Sa tingin ko, ako, I'm a chemical engineer by profession. No? And actually, plastic is one of the best engineering inventions of our time. Parang ang hirap ng buhay na walang plastic. Even ang damit natin, mga recycled polyester, plastic po yan. Ang importante po kasi, hindi basta yung pagbaban. In my personal view, ang importante po yung ugali natin na huwag tayo tapon ng tapon. Behavioral po kasi ang nangyayari po sa atin, meron tayong throw-away mentality. Ang isang problema po natin, tayo po yung parang sachet capital of the world. Hilig po tayo sa tingi-tingi. But hindi po natin masisi, kasi po, yan po yung ating purchasing power ng mga tao dito, no? Hindi natin kaya bumili ng mga bulk items, kaya bumibili tayo ng mga sachet.
yan po yung kaya lang ng mga normal na ordinary mga kababayan natin. Pero sana po, huwag tayo basta-basta magtapon. May mga proyekto dati ang mga kumpanya like, sabihin ko na, like Unilever. They had the project before na yung mga sachets sila ng shampoos. Pag nakolekta mo yan, sa uli mo yan sa mga Emily Willier o Cebuana Pawn Shop, meron katumbas na load. So, Ajinomoto, meron din po silang ngayong buyback program kanilang packaging material. So, sana yung mga ating mga manufacturing companies o mga brand owners, they can develop these kinds of schemes no, na magamit po nila na maturuan din yung mga tao na tayo basta-basta magtapon, na merong pera pa rin sa basura. Ganun po. Kaya nagkakaroon ng problema sa basura dahil walang tapunan or mababa dahil sa issue ng drainage. Ano po kaya yung dapat ayusin ng sektor na ito? May maliban pa sa implementasyon ng gobyerno, ano po yung kulang? Actually, yung mga LGU, minomonitor po natin yan. Minomonitor po ng commission yan. Nagkakaroon kami ng mga audits every now and then. Kasi po, bawat LGU, meron po yung 10-year solid waste management plan. And trabaho po talaga ng LGU, isa sa mandato nila is yung pagkuha ng basura. Mandate po nila yan. Ang kailangan lang po talaga is magkaroon ng systematic sila from the ground. Ibig sabihin, from the barangay level, dapat maasikaso po ng kapitan na yung mga tinatapon po ng kanyang mga nasakupan ay segregated na sana. Importante po kasi na segregate po natin ang basura natin. Huwag natin tapon yung mga recyclables. Kaya nga po tayo merong diba, kita nyo, recycle bins natin, iba't ibang kulay. Ito ang pwedeng nabubulok, hindi nabubulok. Dapat po na-implement po yan. Para pagdating po sa central MRF or central disposal, nakahiwalay na yung mga basura. At mas maganda pong i-manage, mas madali pong itapon. Marami po kasi sa mga basura natin pwede pang ma-recover, no? Na hindi na kailangan itapon. So, ngayon, medyo nababawasan yung mga scavengers natin dahil doon sa EPR law, sa 11898, dahil inatasan nga yung mga kumpanya na makuha nila yung mga packaging materials nila. So, medyo nababawasan na rin sa labas. Any other concrete ways or measures to address this issue ng paggamit ng plastic na pinagtutulungan po ng Administrasyong Marcos at ng Komisyon? Actually, marami po nakalatag na bills, no? Naiwan po noong 19th Congress, both in House and the Senate, about the use of mga plastic, single-use plastics and mga biodegradable plastics, iba't ibang klase ng mga plano nila, no. So I'm sure hindi kasi iba napasa sa past Congress and malamang tatawid po yung this 20th Congress. So abangan natin kung ano gagawin ng ating mga mamabatas with regards to legislation, no. But as tuloy-tuloy lang po ang trabaho namin sa Commission, diyan na po yung batas na kailangan namin implement. So talagang kailangan namin pag-igihan, no? Tulong-tulong po dapat lahat ng mga mayors, especially dito sa ating Metro Manila area na talagang consumers natin masyadong marami, no? Talagang ang laki ng load natin ng mga waste natin dito. So kailangan natin ma-improve yung ating waste collection. Naalala po natin pag-upo pa lang ng ating Manila Mayor, no? Yan po reklamo niya. Talagang ang dumi-dumi po doon sa area niya at napag-iwanan po ng mga basura. So, importante po talaga yung ating mga waste collectors na masundan po nila yung mga schedules nila, no? At kanilang mga dapat gawin. Sir, sa tingin nyo, ano naman yung nitong mga nakakaraan kasi naging issue yung flood control. So siguro isa sa mga nakakabara sa atin ay maliit yung mga kanal natin. So tingin niyo ba dapat magkaroon ng mas expand pa to ng gobyerno yung flood control natin? Actually, nakakalungkot tingnan, no, nung pinakita ni MMDA chairman nung mga nakita doon sa kanila mga flood control, flood gates, no. May refrigerator, di ba? May sofa. Ganyan po tayo magtapon, no? Hindi lang po yung maliliit na bagay pero malalaking bagay nasa kalsada na rin. Marami rin po kasi tayong mga kababayan nasa tabi ng ilog, nasa tabi ng mga rivers, ng mga creeks. So, nangyari po sa kanila, tapon po sila ng tapon sa kalsada, sa ating mga waterways. Ito po ay naiipon po, no? Nagbabara po yan. Siyempre, may mga pumping system tayo, may mga pumps tayo, hindi naman kakayanin lahat yan. Paigtingin po talaga ang waste collection kasi naanod po yan, eh.
no? Kung hindi po nakokolekta na anod. Yan po number 1 dyan. At yung with regards to flood control, nandiyan po sa MMDA ang mandato niyan ngayon. So I'm sure sila Chairman Artes ay may mga programa po dyan. Sir, panghuling tanong, ang ngayong ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., anong grade yung may bibigay niyo sa kanya, lalo na dito sa pagmamanage natin ng mga sura at mga flood control? Kasi makikinig pa lang tayo mamaya, so hindi ko pa masasabi kung ano yung magiging kalalabasan ng kanyang SONA mamaya. Well, ang commission po is under the office of the President po, so siya po yung ating pinaka-boss sa commission, although ang admin chairman is the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. So, ang inaasahan ko lang natin is sana po yung mga pulisiya na ilalabas ay yung makakatulong sa ating mga mamamayan, especially yung mga nasa laylayan ng ating komunidad na talagang kailangan po ng tulong. Yun lamang po. Maraming salamat, Sir Pauson, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon para kayo yung makapanayam. So yun,